Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong hapon ay magkakaroon naman tayo ng panibagong talakayan. Ngunit bago ang lahat ay meron muna tayong mga alituntunin na dapat sundin sa aking klase. Unang-una ay makinig ng mabuti. Pangalawa ay irespeto ang bawat isa. Pangatlo ay makilahok. At pang-apat ay umupo ng maayos. Ang talakayan na ito, klase, ay napakahalaga dahil nakikita natin ito o nakakasalamuhan natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Pero bago ang lahat ay mayroon muna tayong mga layunin na dapat makamit pagkatapos ng ating klase. Una ay nalalaman ang mga uri ng tauhan. Pangalawa ay nakakapagpresenta ng isang pagsasadula na mayroong pangunahing tauhan, pantulong na tauhan, katunggaliang tauhan, at syempre ang may akda. At ang pangatlo ay napapahalagahan ang mga uri ng tauhan. Ngayon klase, handa na ba ang lahat? Ngayong hapon, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga uri ng tauhan. Ang unang uri ng tauhan ay ang pangunahing tauhan. Basahin ng sabay-sabay. Ayan, meron ba kayong mga ideya kung ano ang pangunahing tauhan? Pero bago ang lahat, klase, ano nga ba ang tauhan? Ang tauhan, ito ay gumaganap o ito ang gumaganap sa isang kwento o sa isang nobela at marami pang iba. Ngayon, ang unang uri ng tauhan ay ang pangunahing tauhan. Ito ang bida, sa kanya umiikot ang mga pangyayari sa kwento simula hanggang katapusan. Ngayon, meron ba kayong mga ideya o halimbawa ng isang pangunahing tauhan? Mahusay! Si Cardo Dalisay ay pwedeng o siya ang pangunahing tauhan sa pelikulang Ang Probinsyano. Ngayon, ang pangalawang uri ng tauhan ay ang pantulong na tauhan. Ngayon, ang pantulong na tauhan ay ito ay karaniwang kasama o kasangga ng pangunahing tauhan. Ito ay ang palaging kasama ng pangunahing tauhan. Halimbawa na lang sa Ang Batang Quiapo. Ang kanyang mga barkada ang nagsisilbing pantulong na tauhan. At ang pangatlong uri ng tauhan ay ang pangatlong uri ng tauhan ay ang katunggaliang tauhan. Ang katunggaliang tauhan, ito ay ang kontrabida. Siya ang sumasalungat o kalaban ng pangunahing tauhan. Ngayon klase, sa nobelang Noli Me Tangere, sino kaya doon ang katunggaliang tauhan? Tama, ang katunggaliang tauhan doon ay si Padre Damaso. Tandaan klase na ang katunggaliang tauhan, siya ang nagiging kontrabida sa kwento o sa isang nobela. Siya ang laging sumasalungat sa pangunahing tauhan. At ang pang-apat na uri ng tauhan ay ang may akda. Ang may akda, sa likod ay laging nakasubaybay ang kamalayan ng makapangyarihang autor. Siyempre, hindi mabubuo ang isang kwento o ang isang nobela kung wala ang nagsusulat nito o ang autor ng kwento o tinatawag na ang may akda. Tandaan klase na mayroong apat na uri ng tauhan. Una ay ang pangunahing tauhan, pangalawa ay pantulong na tauhan, pangatlo ay katunggaliang tauhan, at ang pang-apat ay ang may akda. Hindi mabubuo ang isang kwento, ang isang nobela, o ang isang pelikula kung wala ang mga uri ng tauhan. Dapat meron talagang mga uri ng tauhan dahil sila ang gumaganap sa isang kwento o sa isang nobela o sa isang pelikula.
Tandaan klase na ang pantulong na tauhan, ito ay ang palaging kasama o tumutulong sa isang pangunahing tauhan. Ang pangunahing tauhan naman klase, ito ay ang bida sa isang kwento. Ang katunggaliang tauhan naman ay ito ang kontrabida o sumasalungat sa pangunahing tauhan. At ang may akda, ito ang sumusulat o nagsusulat sa isang pelikula o sa isang nobela o sa isang kwento. Naintindihan lang ba? Halimbawa klase, sa aking kwento, ako ang pangunahing tauhan, ang pantulong na tauhan naman ay aking pamilya o aking mga kaibigan, at ang katunggaliang tauhan naman ay yung mga tao na palaging may sinasabing masama tungkol sa akin, at ang may akda ay syempre ang Panginoon. Ayan. Alam ko na sa inyong pamumuhay klase ay mayroon ding pantulong na tauhan, katunggaliang tauhan, at syempre hindi natin kakalimutan ang author ng ating kwento.